Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At muling nagbabalik ang ating bisita, walang iba kung hindi si Dr. Jormy Garcia. Hello Hi, po. Doc. Magandang araw. At sabayan mo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa together with our lolos and lolas, titos and titas. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So salamat Dr. Jormy at ikaw ay sumama muli dito sa ating programa at ating binubuo ang Turning a New Leaf series. So ibig sabihin bagong usbong na naman ang ating mga kinakaharap at parang post-anniversary celebration natin ito. At ngayon naman gusto kong marinig mula sa tinig ng isang apo. Kumusta ka ba bilang isang apo para sa mga lolo at lola mo? Ikaw ba'y laking lolo, laking lola ka ba? Laking lola po ako. Laking lola. Kamukha mo ba ang lola mo? Feeling ko po. How do you Kamukha ko call siya. your lola? Si Mama Hermie. Mama Hermie. Pwede ka ba mag-shout out? Greet mo siya? Wala na siya. Pero sorry po. Ilang taon siya when she passed on? 92, 90, Oh, 90s so na din. umabot Opo. siya ng 90 talaga. So, laking lola ka. So, ibig sabihin marami kang memories about your Mama Hermie. Siyempre po marami talaga. Kasi every weekend po, simula bata ako, I spend the weekends with her. Oh. So, pag sinabi mong weekends, is that on a Friday, starting Friday night onwards? Opo. Sunduin ako ng Friday, uwi ako Sunday na po. So practically talagang you lived with her kasi weekends mo talaga. So very happy yung grandma mo na yan. Sana masaya siya. Baka naman. But Doktora, I understand, ikaw ay unang apo. So mga lolos and lolas, I'm sure you can relate to what I'm sharing with you now. Ang sabi nila, pag unang apo daw ho, talaga namang medyo kakaiba. May sparkle ang inyong mga mata sa pangangalaga sa inyong mga unang apo. Ikaw being the unang apo, naramdaman mo ba talaga yon? Kasi you have other siblings So nakita mo how your mama was with them. Ayoko baka awayin ako mga kapatid ko. Pero, syempre, iba yung relationship namin. Siguro ganun din sa kanila. Baka sa akin more. Hindi ko lang po masabi. Kasi sabihin ng mga kapatid ko, masyado naman ako. But I remember yung mga lola nga na nagsasabing unang apo, iba talaga yung tingin nila sa inyo. Tapos I understand yung Mama Hermie mo, parang for a while hindi siya nag-touch ng baby Pero nung pagdating sa'yo, dahil unang apo nga, natuto siyang magkarga Yun sa'yo. nga po ang kwento nila. Kasi syempre, wala namang ibang bata. Ako naman yung unang naging baby. So yun, natuto siya ulit. Tapos, nag-aalaga talaga lolos siya. and lolas, totoo ba to? Kasi yung kanyang Mama Hermie, one time, iniwan ka ng mami mo sa Mama Hermie mo kasi nag-grocery siya. So yung Mama Hermie mo naman, inalagaan ka. Of course, with the yaya, pero siya yung may karga sa'yo. Pagbalik daw ng mami mo, mag-hello ko sa mami mo, Hi, Ma. yung ulo mo, pulang-pula daw. Ano ginawa Kasi niya? pinagtatanggal daw yung mga langib sa ulo. Oo. Di ba hindi naman tinatouch yun? Natural mag-shed yun. Pero yun ang ginawa sa'yo. Ibig sabihin, highly revered ka ng Mama Hermie mo na talagang akala niya dirt yun, Oo. So, Kailangan nakwento malinis. niya ba yan sa'yo? Nakwento niya yan sa akin. Baka kaya ka Escapades tumalino. Hindi naman. Nakakadasal yan ng lola ko. Sunod ba ang loko mo sa grandma mo? Oo. Ngayon naman totoo naman. Oo. Kasi lahat ng hingilingin ko, binibigay niya. Sa abot na kanyang makakaya. Pero mostly food naman po yun So, madaling ibigay. Tulad ng? Yung mga chichirya, mga snacks, kung ano po yung gusto ko, ice cream. Kasi yung mga panahon na yun, hindi naman po convenient. Ice cream talaga. Naku, parang may magandang kwento dyan, Doktora. Kasi dati po, na maliit ako, ang favorite ko po noon yung Double Dutch. Hindi naman po convenient, wala naman po masyadong 7-Eleven. Hindi rin yun, wala mga delivery. Wala pang convenience napagahalataan store yung edad ko. noon. O kunyari, yung mga panahon na yun. Tama. Pag sinabi ko pong kailangan ko po ng Double Dutch, hahanap niya po yan, ipabibili niya kasi kakainin ko po.
So ipapabili niya. Yes. At there is more. Hindi ka lang basta nagpabili. Parang inabot yan ng hating gabi. So sinabi daw talaga ng Mama Hermie mo, nagpahanap. Maghanap kayo ng, kasi gold label yun nung araw, di ba? Yan double Dutch. Premium flavor siya, kumbaga. Oo, hindi so siya hindi yan basta-basta nabibili ng common. pint. Walang ganon. By the half gallon or gallon. So, the way I understood it, command yun. Sinabi niya talaga sa mga tao sa bahay ninyo during that weekend, hanapan niyo ang apo ko ng ice cream. At dumating naman ang ice cream, kalahating galon. At ano ang sabi ng iyong toto, ng iyong tito, dun sa ice cream na yon? Kailangan ubusin ng ice cream kasi mahirap hanapin. Akala nila hindi ko mauubos, maparaan po ako. Paano mo naubos yan? Kalahating galon, naubos naubos ko na usual po. Pero tinunaw ko, ininom ko para maubos ko. Ginawa ko po siyang shake, gatas, parang ganon. Di naubos ko po. Ang galing mo naman talaga. Oo. At parang ganyan ka ka-spoiled talaga sa Mama Hermie mo na talagang pinakilos ang buong bahay, mahanap lang ang ice cream. Medyo. Na-appreciate mo naman ba ang kanyang pagmamahal sa'yo? Ako naman, appreciate ko po ang pagmamahal niya. So alam mo, natatawa rin ang lolos and lolas natin sa kwentuhan na ito. Kasi relate na relate sila. Palagay ko sa mga apo nila, hindi naman ice cream ang hinihiling sa inyo. Pang-load ang hinihiling sa inyo ng inyong mga apo. Ngayon, iba na syempre. Doktora, nung growing up mo naman, ano naman naging role ni Mama Hermie sa yung mga costume design, yung mga syempre, sa mga linggo na wika, ano pa yung isa, yung national, iba-ibang nations. Yan. Siyempre, yung mama ko taga-provide ng costume ko. Lahat ng mga paggawa, every year bago. Kailangan, iba-iba yung nation ng pinaparade ko. Kasi mahilig po siya Mga sagala, yun, napapao ako kahit ayoko magsagala at maglakad. Santa Cruz. Ang condition ko po, dapat may, may tricycle, yung pedicab. Yung hindi ka maglalakad. Hindi ako maglalakad. Dapat nakasakay ka. Oo, nakasakay ako. Kasi ayoko po maglakad. Sipag mo naman. Sipag pero naman. pinagbigyan ko siya kasi gusto niya po yun. Every year din po, iba-ibang gown, ibang sagala, ibang gown. Kahit dalawa yun sa isang taon, ibang gown yun. Tsatsagain niya talaga tsatsagain yun. talaga niya po. Pero that led you to your devotion din naman. Kasi hindi lang naman yun paglalakad lang, hindi lang yung prosesyon, hindi naman siya parading of your outfit. Kasi yung mga activities naman ni Mama, laging coupled with church work. With church mission. Doon naman ako lagi niya tinatangay Santa Cruz sa Holy Face of Jesus, sa mga mag-hello ka sa hello mga po, mga sisters natin. Yan. Doon, usually doon naman po So, laging coupled with ganon. Lagi ako nasasama ni Mama. Pero nung medyo dalagita ka na, hindi na mga ganon. So, yung pagle-lector, commentator naman. Paggawa ng schedule nila, tiga-type ng mga schedule na ipapasked. So, ibig mo sabihin, involved ka rin sa worship ministry ng iyong Mama Hermie. Kasi bata pa lang po, may charismatic group po kasi yung lola ko So every weekend din po, sumasali ako kahit maliit pa ako, saling kita ko. Yun na po yung foundation. Oh, prayer meeting. Yes. So meron yatang isang episode doon na parang may contest. So di ba sama-sama kayo sa Bible study yon. Tapos parang ang question sa'yo, am I right? Parang 10 commandments. Tapos ang kasabayan mo doon talaga matatanda, di ba? Mga salingkit nga po ako, mga tapos ikaw yung parang 7 po siguro. Parang bunso ka nila. Pero syempre bida-bida ka di ba? Leader kasi yung Mama Hermie mo, di ba? nakakaya ako apo niya, tapos hindi ko alam. Pero nung 10, yung 10 commandments talaga. Panic attack ako nun Panic attack ka? Paano natatandaan? Hyperventilate ako kasi parang isa na lang atang commandment, hindi ko maalala. So nag-hyperventilate, pulang-pula ako, pinainom pa ako ng tubig hanggang sa maalala ko yung commandment na yun. Pero mga lolos and lolas, nakakatuwa, napapagkwentuhan natin. Pero sa murang isip pa lang niya, kahit wala siyang kasabay ng mga bata, 10 commandments at 7 years old. Kailangan alam na niya yung 10 commandments. At sabi mo nga, hindi ka pa doktora nun, pero alam mo nang nag-hyperventilate ka. Panic attack na ako. Kasi ang kwento ng mga kasabayan mo nun, sila raw ang hindi makahinga. Kasi sila hindi nila makompleto Parang ikaw na yung last contestant, kumbaga. Wala nang nakabuo Pagdating sa'yo, isa na lang yung kulang. Kaya parang lahat sila, parang, sige, kaya mo yan, kaya mo yan. At syempre, super proud ang iyong Mama Hermie nung nasagot mo talaga yung final answer. Pero doktora, yun bang 10 commandments na yun, talagang naisa puso mo ngayong pagtanda mo? Syempre, oo naman. Basic naman.
Bakas mula langit gusto niya akong kurutin. Although hindi naman niya po ako inukurot. So, Doktor, alam ko something private, pero yung 10 Commandments ba yon ay nakatulong sa'yo sa examination of conscience every time na nangungumpisal ka? Kasi syempre po babalikan mo Syempre pa sarili ko yung boss na lola ko. Ang lola mo yung konsyensya? Totoo ba yan? Oo. Syempre, kung ano yung tinuro niya, yun yung magre-reflect din. Kasi, kumbaga, kinalakihan mo, yun yung tinuro niya Medyo kakaiba tong mga nare-recall mo na memories, pero mabigat yon kasi yung tayo nga mga lolos and lolas minsan nahihirapan tayo mangumpisal di ba? Pero ngayon ang isang apo pala hindi siya nahihirapan masyado kasi hirapan din po syempre confession din yun. Pero at least may boses pala na naglilinger sa tenga mo at sa puso mo na once upon a time nag-remind yung grandma mo, ang Mama Hermie mo na yung 10 Commandments ay hindi lang something to be memorized, kung hindi maging examination of conscience. So napapainom ho ako kasi kasalanan ho ang pinag-uusapan natin. So pagbigyan niyo muna akong iinom ako ng aking tsaa. Let us praise the Lord and give Him thanks. Hayaan yung i-quote ko si Saint Mother Teresa of Calcutta. Ang sabi po niya, "Be kind and merciful. Let no one ever come to you without coming away better and happier." So, Dr. Jormy, napakaganda ng quotation ni Mother Teresa of Calcutta na dito sa ating serye, Turning a New Leaf series. Mga pagbabago, mga pagpapanibago. So naniniwala ako ang pagbabagong ito ay dulot ng ating kahapon. Kaya maganda na napapaalalahanan ng isa't isa. At pagpatuloy natin yung ating kwentuhan. Mukhang well-loved ka talaga ng Mama Hermie mo talaga. So meron ka bang mga words of wisdom na baon-baon ngayon sa iyong pagtanda? Ngayon na matured ka na. Hindi naman po words of wisdom, pero siguro yung mga lessons na tinuro niya, siguro laging magbigay din sa kapwa. Kung ano yung makakaya mo, ibigay mo. Siguro work for the church, kasi yun yung buhay niya yun Lagi siya nagsisilbi din po sa simbahan, laging tumutulong sa kapwa. Kung sa abot ng makakaya mo, magbigay ka, tumulong ka. So meron ba siyang devotion or group of people na naging bahagi ng buhay niya na hanggang ngayon tinutuloy mo pa rin yung kanyang relationship, ika nga? Siyempre, sa Holy Face of the Child Jesus po. Holy Face of Jesus. Face of Jesus, yun yung inaano namin sa mga mother. So, nung bata ka ba, nakitaan mo ba ang Mama Hermie mo ng kanyang generosity? Pag nandun ka nag-i-stay sa kanya, may mga tao bang come and go na talagang nakikita mo kasi yung dumadayo? Opo, laging lumalapit sa kanya, Sister Hermie, yan, Ate Hermie, yan. Lahat na ng mga tao, wala na sila, nag-ano na sila, nakikita ko, So, naalala mo rin ba na yung mga taong natulungan niya, one time, sinurprise siya ng breakfast kasi birthday. Tapos, masaya sila. Tapos, may isang malaking box, laki ng electric fan. Tapos, merong lumabas doon. Sino yun? Ayun Nagkasya ka talaga. Ako lagi yung surprise niya So siguro nga favorite niya po ako. Kasi ako yung laging highlight ng birthday niya So hindi niya alam na magdamag pala, nandun ka na. Para nung umaga, lalabas ka dun sa box. So nung binubuksan niya, ikaw naman, ano naman nararamdaman mo nung moment na yon? Bata pa kasi ako so aliw lang po. Aliw na aliw ka. Surprise, oo. So nararamdaman mo ba na ikaw yung nagbibigay ng joy sa Mama Hermie mo? Nararamdaman ko naman po. So, paano naman nung mga last days niya? Kasi nabanggit mo naman na hanggang 90, 91, 92 siya. So, nakita ka niya na maging doktor? Opo, nakita niya naman po ako maging doktor. Siguro process po yun Pag naalala ko yung lola ko, naiyak ako. Okay lang, kasi part of life. Pero dinadasal ko po kasi yun. Siyempre, alam natin, doktor ako, alam ko po yung death. So, dinadasal ko po yun sa Diyos na ipe-prepare ako parati. Sumabot tayo sa time na ganun nga. Na-prepare ka ba talaga? In a way, opo. Kasi nung time na nagde-decide kami na intubate ba si lola ko, kasi na-stroke po siya
noong time na yon. So, mag-i-intubate ba kami or hindi? Pero sabi ko, mabuo naman yun po yung loob ko nun. Wag na. Kasi yung quality of life, babalik tayo. Kaya kahit gusto mo siyang matagal pang kasama ka, yung quality of life pa rin yung babalikan na. Pero alam nyo, lolos and lolas, bilang apo, mahirap yung apo, doktor din. Oo. Was it difficult for you? Siyempre, kasi gusto mo gawin lahat. Instinct mo naman, di ba po? Siyempre, buhayin. Pero siyempre, isipin mo din, pagkatapos, buhayin ko siya, ano yung quality of life niya? Kukuha ko ba siya yung dati niya? Parang time for her to go talaga. Yes. Pero you were there. I was there. The whole family was pero there. Pero prior to that kasi, ano na yung naging tradition yung maglola? Yung every birthday ba niya o every birthday mo parang holiday? Opo. How was Siyempre, it? isi-celebrate namin siya. Pag birthday niya, hindi ako papasok na mag-clinic. Talagang wala ka talagang schedule. Opo, walang schedule. Oo. Galing Wagang naman. family holiday. So mga ilang years mo ginawa yun para sa kanya? Hindi ko na po mabilang. Talaga. So parang while you can. Yung kaya, opo. Lalo na, siyempre, nagpa-practice na ako, may sarili na akong earning. Pero imagine, kinaya ho niya. Kaya yun ang dahilan. Ba't pag nagpapapasyente kayo sa kanya, wala siya. The doctor is out. Kasi Siyempre, yun lang ang only holiday niya sa buong taon. Pag birthday ng lola ko. mama niya. Which is April 25. April 25. So nakakatuwa ka namang apo kasi binigyan mo talaga siya ng panahon. So yung quality time na ibigay mo sa kanya. Kasi binigyan din niya ako ng quality time. So dapat, bigyan din siya ng quality time. Oh, let us praise the Lord. Give Him thanks. So, alam mo, these are words of affirmation coming from an apo. Kasi yung lolos and lolas natin, nandyan sa mga bahay, nag-apostolate. Apostolate, no? Yung talagang ano sila, yun na, kinarir na nila. Yun na yung bagong mission in life nila. Marami sa mga followers natin, mga retirees. Pero, hindi daw sila tired. Kasi, kasi nagpapatuloy mga apo. sila para sa kanilang mga apo. At ito yung naging magandang relationship. At ikaw yung nakita ng isang lola na binigyan mo siya ng joy, hindi lang because of the time, pero naabot nyo pareho yung pangarap ninyo. Ang natatandaan ko, Dr. Jormy, isa sa pangarap niya, maging, maging doktor talaga. So maliit ka pa kasi kasi mga lolos and lolas, she comes from a family of doctors po. So tama ba ang pareho mong lolo? Doktor. Ang daddy mo ay Doktor. Ako po, doktor. Ang kapatid ko, dalawa po, doktor din po. Hindi naman kayo masyadong marami, no? As doctors talaga. Pero, Dr. Jormy, gusto kong i-add, yung prayer ho ng isang lola, ang prayer po ng isang grandparent is very powerful. Never underestimate the power of prayer. Correct. And I would like to proclaim to the entire world, kung yun na lang ang kayang gawin ng isang matanda, kasi yung frail times na, frail period na ng mama mo, yun na lang ang kaya niyang gawin di ba? Hindi na siya makamove masyado. Kaya ngayon po yung sinasabi ko, I am made up of prayers of powerful women in my family. Lola ko siyempre, mama, Hermie, grandma, mommy, tata. Kasali yung tata. Yeah. Parang nagugulat sila, sino ba yung tata? Yeah. Kasi nung sabi nga unang apo kasi si Dr. Jormy. So siya yung may freedom siya, may privilege siya to call us in whatever way, man term of endearment. So siya yung nag-title sa mama niya, imbis na grandma or lola, Mama Hermie talaga. Kay Lolo Daddy, Lolo Daddy, siya rin na nag-coin ng word. Pagdating sa tito and tita, anong tawag mo? Toto and tata. So, uniquely, amin lang yon. So, Toto and Tata. Kaya nung growing up years mo talaga, parang sa'yo umiikot yung mundo ng buong family. And as I was saying, sabi mo, bunga ka nga ng panalangin ng powerful women in your life. Yes. Thank you, dahil in-address mo din ang tata mo, di ba? Salamat. Pero going back, sabi ko nga, lolos and lolas, ang laki po ng role ninyo sa pagpapalaki sa mga tao na katulad ni Dr. Jormy. I remember, Jormy, allow me now to call you simply Jormy. Naalala ko, nung buhay ang mama mo, wala siyang ibang dinasal sa Diyos. Ang lagi niyang sinasabi at the twilight of her life, Lord, pagbigyan mo naman ako. Gusto kong makitang maging doktor ang aking mga apo. And specifically, ikaw. Kasi ikaw yung panganay. Pero syempre, nung naging doktor ka na, tinanong ko, sabi ko,
Tapos ka na po magdasal? Nagte-thank you ka na ba kay Lord? Hindi, wag ka maingay. May 2 pa akong apo. Kailangan makita ko silang maging doktor. So, would you like to proclaim to them? Nakita ba nag-answered prayers ba Answered ang mama prayers mo? si mama. Oo, answered prayers. Dahil yung kapatid mong kasunod, Urologist. Naging guest nyo din po dito sa show. Oo nga. Si So, Dr. Banjo. tama. Yung bunso ay di pa nag-guest. Pero si Aggie, OBGYN naman siya. Let us praise the Lord. And give Him So thanks. medyo nakakatigatig ho, kasi pag binabalikan ho, ang isang tao nabubuo siya hindi lang sa sarili niyang galing at kakayahan. Kaya sa ating mga followers, wala hong nabubuhay at umuunlad ng dahil sa sariling sikap lang. Lagi ho itong namumunga, dala ng mga taong nagtutulong-tulong sa mga panalangin. At gusto ko rin pasalamatan yung mommy and daddy mo kasi parang napaka-generous din nila of sharing you to your Mama Hermie. Kumbaga, hindi naman po siya competition. Kumbaga, may time talaga na ibigay kami or ipahiram kami kay Mama. At napakaganda nung setup ninyo, no? Kasi talagang automatic all the weekends, pang Yes, mama yan. pang mama yan. So, pagka weekdays naman, si mama naman ang pumupunta sa inyo. So parang hindi rin kayo naghiwa-hiwalay. So maganda yung distribution. At marirecommend mo ba sa lolos and lolas natin na ituloy yung pagbibigay ng kanilang sarili sa kanilang mga apo kahit minsan may kakulitan ang mga apo? Kasi pang ano rin nyo rin yan, exercise nyo na din po yan. On a lighter note po Kasi syempre, sasabayan nyo yung energy po ng apo nyo pero yung bawat pag-alaga ninyo, pangaral ninyo, yan yung magiging building blocks ng future ng mga apo ninyo. So, yan yung on a lighter note. So, pwede ko na ibalik dun sa mas seryoso. Okay. Doktora, yung last breath. Yung last breath talaga ni Mama. Kasi ang umandar na sa'yo, hindi na yung puso na isang doktor. Kasi alam mo na yung endpoint. In fact, sinabi ng mga tao sa paligid nyo, ang hirap pala pag ang pamilya lahat doktor. Kasi yung dying moments ng Mama Hermie mo, may kanya-kanya kayong opinion. May kanya-kanya kayong prognosis. At para matapos yon, kumuha kayo ng isang espesyalista. Siyempre, na parang hindi nyo kamag-anak. Siyempre, hindi naman siya bias. Kumbaga, magiging neutral. So, nung sinabi na yung verdict, kumbaga, di ba, parang nasa waiting period na lang tayo, how did you take it? Kasi, ano na yun tik-tak, tik-tak, tik-tak. Siyempre, malungkot. Pero, kailangan mo i-let go kasi nakita mo, nahirap na rin siya So, kailangan mo nang balik kay Lord. So, lolos and lolas, yung in-between nung mga waiting moments na yon, God was so gracious kasi may isang obispo na out of the blue, di ba, biglang dumating at the wee hours in the morning, around 4 a.m., 4:30 a.m., to give the last sacrament, no, the anointing of the sick. And finally, do you still remember the time of passing of your kaya mo, 6:29? 6:29. And who signed the death certificate? Ako ba o si Daddy? Hindi ko na maalala. Isa sa kanila, no? But it was you who declared the time of death of your grandma. So, lolos and lolas, medyo mabigat ang pinag-uusapan natin. Hayaan nyo lang na huminga ng kaunti si Doktora Jormy kasi medyo kakaiba yung naging kwentuhan natin. Narinig ninyo ang kwento ng isang apo, ang relasyon sa kanyang lola, hindi bilang isang doktor, kundi isang nagmamahal na apo. We'll be right back. Hello, hello, hello! Nandito tayo at kasama pa rin si Doktora Jormy at medyo napaka-init ng ating pinag-uusapan. Sa sobrang init, pinapawisan ng ating mga mata. So, Doktora Jormy, ngayon na-fulfilled ka na. Yung mga dreams mo, prayers ng Mama Hermie mo, pinagkaloob naman ng Diyos. Meron pa bang mga fears in the future? Kasi tumatanda na rin ang iyong pamilya. Fear siguro. Siguro kasi ngayon ang mga lolo't lola, mommy at daddy ko ni So ibang ano naman ang generation tawag? na. Ibang generation. So generation it na. means meron ka ng mga pamangkin. Yes, oo. Hello ka naman sa Hello, kanila. Kaylin and Shana. Sino doon ang inaanak mo? Si Kaylin, yung panganay. So nanonood kaya siya ngayon? Manonood siya dapat. Siyempre,
kanya support si Nina. Oh, di ba ikaw ang may privilege nung araw na magsabi kung anong tawag sa amin. Ngayon naman, si Kaylen, ano naman ang tawag niya sa mommy and daddy mo? Popsy and Momsy. Wow. Mag-hello ka kay Ayan. Momsy and Momsy and Popsy, hello. So, Kaylen and Shana. So, parang baon natin yung picture talaga yes. nila, no? So, next time, live natin silang dadalhin Wag. dito. Wag? Bakit? Hindi mo ba kinakaya? Masyadong high energy. Hindi kakayanin. So, kumusta naman? Nako-compare mo ba kung paano ka pinalaki ni Mama Hermie at ngayon, paano sila pinalalaki ni Momsy and Popsy? Parang medyo pareho in a sense na showered din talaga sila with love and attention. Yan. Talagang 100% yata talaga 100%, pagka lolo and lola oo, 100% sila. So, Dr. Jormy, isa lang magandang nota kasi yung daddy mo talaga. Di ba? Popsy na siya ngayon. Sila lang yung nakita kong mag-Popsy na tinanong ng apo ang lolo, Popsy, how will you define consonants and vowels? Masyado po kasi matalino yung pamangkin ko. Buti na lang daddy mo tinanong. Kung ikaw kaya tinanong. Ay, tingnan mo yun isa pa. Kami nung bata kami, hindi kami masyadong tinututukan ni daddy sa homework. Ay, naku, revelation yan. Kay Kaylen, one-on-one sila pag may homework. Kasi naman, Dr. Jormy, alam ko yung sagot. Tarin defending the brother, no? Alam ko yung sagot. Kasi when you were younger, hindi kayo kailangan tutukan. Talagang ikaw, pag pumupunta ka na sa bahay ni Mama Hermie, Friday pa lang, tinatapos mo lahat ng school projects mo, lahat tinatapos mo on your own. Walang tutor. Pag nahihirapan ka lang, dun mo lang sasabihin na, can you help me? Pero on your own, tinatapos mo talaga. Para Saturday is play. Time for play. Tapos Sunday, family day na, di ba? So ito naman sa iyong mga pamangkin. So meron ka bang nakikitang future naman sa kanila? Susundan ba yung yapak nyo? Siyempre gusto natin sabihin na kung ano yung gusto nila, pero sana sumunod naman sila. Mukhang kaya naman kasi yung lalo na si Kaylen, gusto niya akong bigyan ng shots. Marunong po sila kumuha ng blood pressure, mag-inject. Ilang taon na ba yung batang yan? Siya magfa-5, yung isa magtu-2. O, pero ang mga playset nila, Doctor set din, oo. Eh, kami nun, teacher lang ang alam namin. Ito mga pamangkin mo, doctor talaga. So, may shots, may BP talaga. Nina, I will give you 10 million shots. Sabi, lagi tinatorture niya ako. Ay, naku, Dr. Jormy, kulang na kulang ang oras natin pag pinagkukwentuhan ng mga apo sa new generation na. Yes. Dati ikaw ang first generation na apo, ngayon may second generation na pala. At hindi na si Mama Hermie ang grandma. Ngayon si Momsy and Popsy. and Momsy na talaga. So, any parting words para sa ating lolos and lolas na patuloy na sumusubaybay at umaasa rin sa ating programa? Yan. Katulad nga po ng sabi ko sa inyo, bawat kilos or bawat pagmamahal na binibigay niyo po sa inyong mga apo ay lagi nila yan matatandaan kahit gaano sila kabata. Living testament po ako yon. Yan ang magiging building blocks nila sa pagtanda nila at pagiging tao nila. Let us praise the Lord and give Him thanks. Grabe naman, nakakatuwa. Siyempre, lahat ng pangarap ngayon ng lolos and lolas natin, titos and titas, nangangarap na one day, ang kanilang mga inaalagaang apo ay maging kasing buti mo. At yung kabutihan ay hindi lamang pabalik sa pamilya, kung hindi sa buong sangkatauhan. Kaya nga, di ba, si Mama Hermie noon, walang pupunta sa bahay na uuwi na luhaan. Kasi kahit papano, uuwi sila ng may pasasalamat dahil may pabaon si Mama Hermie, hindi lang in kind, kung hindi yung na-nourish yung moment na yon na makita as a moment of grace. Yes. Kaya, lolos and lolas, hayaan nyo naman. Pagdasal naman natin ng inyong mga doktor. Ngayon, na nire-represent ni Dr. Jormy ang inyong mga doctors, di ba? O baka babalik na kayo para sa prescription ng inyong mga medication. Ngayon naman, it's our turn to pray for them. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Gracious God, we thank you for the gift of doctors who dedicate their lives to healing. Grant them wisdom and discernment, skill and compassion as they care for their patients. Bless their hands, their minds, and their hearts, that they may be instruments of your healing love.
May they find strength and patience in their work, and may their efforts bring relief and comfort to those who suffer. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us praise the Lord And give Him thanks. So once again, thank you very much, Dr. Jormy. We love you so much at pinapasalamat namin ng Diyos na ikaw ay isang biyaya, hindi lang sa sangkatauhan, hindi lang sa 20%, kung hindi sa ating pamilya. Gracias, Garcias. Bye-bye! See you again on Monday!